Noong unang panahon, mayroong isang magandang diwata na nagngangalang Maria sa isang malayong kabundukan. Si Maria ay labis na mapagmahal sa lahat ng mga hayop sa kanyang kagubatan, gayon din sa kanyang mga alagang halaman at mga puno. Sa ibaba ng kanyang kabundukan ay minamumuhay ng mga katutubo at mga taong umaasa sa bunga at sa yaman ng kanyang kabundukan. At dahil nga sa mabait na diwata si Maria, ay hinahayaan na lamang niyang mangaso at manguha ng mga punong kahoy at mga bunga nito ang mga katutubong iyon. Subalit sa kanyang pagmamatsyag, ay nakita niya kung paano naging abusado ang mga taong ito. Walang pakundangan nilang pinapatay ang mga hayop sa gubat. Sinusunog ang kanyang mga punong kahoy upang gawing kalakal. At walang habas kung umani ng mga bunga ng mga puno sa kanyang kagubatan. Kahit pa nga madalas ang mga ito ay nasasayang. Kumukuha sila o umaani sila ng higit pa sa kanilang mga pangangailangan, kung kaya't natatapon na lang ang labis na nakukuha ng mga ito. Sa galit ni Maria ay nilagyan niya ng laso ng isang prutas na paboritong kainin ng mga tao rito, ang lansones. Ang ibig sabihin ng lansones ay lazunin. Ang ibig sabihin mamamatay ang sino mang kumain ng prutas na ito sa kanyang sumpang inilagay, sapagkat kumabot na sa sukdulan ang galit ng diwata. Mula nga noon ay wala na nagtatangkang kumain ng prutas na ito, sapagkat sa labis na takot, marami na sa mga kababayan sa ibabang bundok ang nangamatay dahil sa prutas na ito. Ang lahat ng nagtangkang kumain nito ay hindi nga nabubuhay at tuluyan na ngang nalalason. Isang araw ay namataan ni Maria ang isang katutubo. Nakita niyang mukhang mabait ang katutubong ito, sapagkat mula sa kanyang pagmamasid ay nakita niya kung paano nito alagaan ang kanyang kabundukan. Tuwing pumupunta ito roon, nagtatanim ito ng mga punong kahoy. Naglilinis ng kanyang kapaligiran at ibinabalik nito sa luntian. Sinasagip din nito ang kanyang mga hayop na nasasaktan. Hindi ito kumukuha ng hindi nagpapaalam sa kanya. Kahit ang totoo ay hindi naman siya nito nakikita at madalas ay nagiiwan ng pang-alay para sa kanya. Napukaw ang puso ng diwata sa lalaking katutubo. Nang isang araw ay lumaganap ang labis na tagutom sa kanilang bayan. Walang maani ang mga katutubo sa kanilang mga pananim at walang makuhang mga isda sa karagatan. Tanging ang kabundukan ni Maria ang kanilang pag-asa upang hindi mamatay sa gutom. Subalit may prutas nga rito na nakalalason, kaya takot na takot silang umakyat sa kabundukan at kumuha ng mga bunga rito, sapagkat pakiramdam nila ang lahat ng bunga rito ay nakamamatay. Naisipan ng mga tao si Omel, ang mabait na katutubo, na panay ang akyat panaog sa kabundukan. Kinausap nila ito at sinabing makiusap ito sa diwata ng kabundukan. Napayagan silang kumuha ng mga bunga mula rito upang maibsan ang kanilang kagutuman. Subalit sa isang kondisyon, ang sabi ni Omel, iaalay nyo ang mga huling pagkain na nasa inyong hapagkainan upang aking gawing handog sa mahal na diwata ng kabundukan, at susubukan kong makiusap sa kanya. Kahit na nag-aalangan ang lahat ng tao, ay binigay nila ang mga huling pagkain sa kanilang hapagkainan. At noon nga ay umakyat na si Omel sa kabundukan. Sa kanyang kinaroroonan, na mabait na diwata ay alam na nito kung anong sakripisyo ang iaakyat ni Omel sa kanyang kabundukan. Pagkarating ni Omel sa pusod ng kabundukan, ay nagsilab ito at nag-alay ng mga pagkain para sa diwata. Umusal ito ng isang panalangin at ng pakiusap na sana ay pagbigyan na ang kanyang mga kababayan upang makaani sa kabundukang iyon nang hindi napapahamak sa lason ng kanyang mga prutas. Inihingi din niya ng kapatawaran ang pagmamalabis ng kanyang mga kababayan. At naway iligtas sila ng mahal na diwata sa labis na tagutom na iyon. Pagkatapos ng pakiusap na iyon, ay nagpakita ang mahal na diwata kay Omel. Nagniningning ang diwata sa labis na kagandahan nito. At labis na namangha si Omel dito.
Dahil ikaw ay mabait na nilalang, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Tinatanggap ko ang iyong mga alay at ang paghingi ng kapatawaran. At mula ngayon ay bubuksan ko na ang aking kabundukan at kagubatan para sa inyong lahat. Ang sabi ng mabait at magandang diwata. Pumitas ito ng isang bunga ng lansones at kinurot niya ito. Ito ay tanda na inaalis na niya ang lason sa prutas na iyon at maaari na nilang kainin sa anumang panahon. Nagpasalamat din ang diwata kay Omer sa pagiging mabuting tao nito at sa pangangalaga sa kanyang kagubatan. Ang isang mabait na puso ng tao ay sapat na upang maibsan ang kanyang galit. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang ang mga taong katutubo sa ibaba ng bundok. At mula nga noon ay hindi na nila inaabuso ang kabundukan at kagubatan. Kumukuha lamang sila ng sapat para sa kanilang mga pangangailangan. Ginaya nila ang mabuting pamamaraan ni Omer. At mula nga noon, ang lansones na ang pinakamasarap na prutas na matitikman mula sa kanilang kabundukan. Ang wakas.